So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, abay, mukhang itong si Robin Padilla at itong si Senator Bongo is not in a good terms. Sa madaling sabi, meron bang something dito kay Padilla at dito kay Bongo? Kasi mga minamahal, sa recent statement, 'di ba, habang naglalamyerda ng ibang bansa, itong si Robin Padilla, abay mukhang meron na siyang patama dito kay Senator Bongo. Alam nyo naman itong si Bongo, nangunguna po bilang senador at hindi na rin malabo sa ating kaalaman na posibleng tumakbo pa ito sa mas mataas na posisyon. Biruin mo, nangunguna ka ng senador ng bansang Pilipinas. So basically, dahil ang kanyang term na ginagamit ang serbisyo ko po ay maglingkod, ang bisyo ko po ay magserbisyo sa mamamayang Pilipino, so baka pwede niyang ituloy yan at itawid sa 2028 presidential election. Hindi lang natin alam kung vice president or president yung kanyang tatakbuhan kasi alam naman natin na may issue din itong si Go at itong si VP Sara Duterte. But then, itong si Robin Padilla naghayag na po ng kanyang presidente at vice-presidente para sa 2028. Ang layo-layo pa, pero mukhang ang aga ng politika ni Senator Robin Hood Padilla. Talaga nga namang mas inuna pa yung pamumulitika kaysa magtrabaho, 'di ba? Dito sa ating inang bayan. Yan yung nakukuha nating serbisyo sa mga senador na isa lamang artista. Walang alam sa politika, 'di ba? Kaya ano yung expect ninyo? Hindi quality. Kumbaga cheap products ang ibinibigay sa atin. Cheap na paglilingkod ang ibinibigay sa atin ni Padilla. Puro lamang mga tawag dito, puro lamang siya pabibo, 'di ba? Kanyang mga binibitawang salita puro pabibo, pa-highlights, pasikat. Wala na action star, talagang mahilig magdrama. Kumukuha ng ng attention. Now, mga minamahal, nakuha na naman ulit, again and again and again, ni Senator Robin Hood Padilla. Ito nga pong atensyon natin, mga minamahal. So ngayon, basahin natin, Abante News Online. Okay, sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kuala Lumpur, Malaysia, kasama ang mga Overseas Filipino Worker or OFW, ipinakilala ni Senator Robin Padilla sa Senator Amy Marcos bilang susunod na presidente ng bansang Pilipinas. At makikita ninyo mga minamahal na tinawanan po ng napakaraming mamamayang Pilipino itong sinasabi ni Robin Hood, ni utol nating Hudlom. Sabi niya, ipinapakilala ko po sa inyo ang susunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Amy Marcos. Naku po, paano na lang yung pangarap ni mga minamahal, paano na lamang po yung pangarap ni Senator Bongo? Hindi man lang ba yun inisip ni Robin Padilla na masasagasaan niya yung kaibigan niyang naghahangad din ng posisyones, ng mataas na posisyon sa gobyerno? Alam mo naman na itong si Senator Go ay umiyak dito nga po kay former President Duterte dahil gusto nga pong tumakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas at ang gusto niyang katandem itong si Sara. Ngunit si Sara naman ay talagang dumikit dito kay PBBM dahil malakas si PBBM. Diba? Umiyak itong si Go dahil mababa sa survey, umatras. Alright, mga minamahal. Ngayon po, sa totoo lang, mga minamahal, si Amy Marcos, siya yung tipo ng taong hipokrito. Ito yan. Basahin ko sa inyo. PGMN. The Kaki Rocky, known loving admirer of Romualdez, implies Amy Marcos is a hypocrite. Alam nyo naman na kilaladong personalidad, diba? Itong si Kaki Rocky. At talagang admirer to. Matagal na itong sumusuporta dito nga po sa Marcoses. At nanggaling na mismo sa matagal nang sumusuporta, may ambag sa eleksyon, diba? Ng mga Marcoses galing kay Kaki Rocky, ang salitang si Amy Marcos is a hypocrite. Hipokrito, mga minamahal, itong si Amy. Naintindihan ninyo? Pinapaintindi sa inyo ng solid na loyalista na si Kaki Rocky na itong si Amy Marcos is a hypocrite person. Hipokrito.
'Di ba? Sala sa init, sala sa lamig. O ngayon, lumabas dyan yung mga Amy Marcos supporters. Nasasabi, hindi, strategy lang yan ni Amy. 'Diba? Strategy pa ba to, mga minamahal? Nasisirain niya ang gobyerno? Yung ginagawa niya na dapat nandito si Digong sa bansang Pilipinas at hindi nandoon sa International Criminal Court. Strategy pa ba yon kung paano siya nagsalita at hindi nagsuot ng robe, kung paano niya binastos itong si Senator Risa Ontiveros, yung konstitusyon, 'di ba? Yung mamamayang Pilipino, hindi na po yun mga minamahal action. Hindi na po yun drama. Realidad na po yun. Yun po talaga yung Amy na kilalado natin, mga minamahal. 'Di ba? Nagigets ninyo? Oh, nakakahiya. 'Di ba? At literal na DDS talaga itong si Amy Marcos. Pero tingnan naman ninyo, imposibleng hindi naman to ipakilala ni Robin Padilla kung hindi niya nakikitaan ng pagmamahal itong si Amy dito sa mga Duterte. 'Di ba? Kaloka tong mga eksenang hanash. Bigla tayong nauhaw, mga minamahal. Okay, let's see. Panoodin natin to. Ang magsasagip sa ating bansa, Inday Sara Duterte. Naku po, ang magsasagip daw sa bansa, si Inday. Umaangal yung pangalawang Pangulo. Sino yung pangalawang Pangulo na yan? Ito po, di ko pwede sabihin lola ko rito. Baka sampalin naman ito mag-asawang sampal, di naman kami mag-girlfriend. Gusto ko po ipakilala din sa inyo, ito, kung merong Bisaya, Gabriela Silang, may Ilocano, Gabriela Silang. Dahil naman po, si Gabriela Silang ay taga-Apura. Ito po, ang daming nagtatanong. Napakadaming tanong. Totoo ba siya? Ganito ba siya? Ako po magsasabi sa inyo. Totoo siya. Totoo, plastic na yan. Hindi po ako nagsinungaling kailanman. Ako po, napapanood naman niyo siguro noong pa kung paano ko pinagtanggol si Apo Lakay, yung senior. Kung nagagalit ang maraming tao noon at ayaw siyang ilibing, dadalawa lang ang taong nagtatanggol na siya'y mailibing. Una, si Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, ako na kailangan sa mailibing kung hindi ka na makabayan. Wait lang, mga minamahal ah. Parang utang na loob pa ng mga Marcoses yung pagpalibing kay Apulakay sa mga Duterte. Hindi ba pwedeng yung batas ang nagpalibing kay Apulakay? Dahil unang-una, soldier itong si Apulakay. Pangalawa, presidente ng bansang Pilipinas. So, ano pa ba yung reason kung bakit hindi karapat dapat mailibing sa libingan ng bayani itong si Apulakay? Si Digong, malabo na ilibing yan sa libingan ng mga bayani. Pero si Apulakay, yes, why not? 'Di ba? Sa ligang batas nang nagdesisyon dyan. Nakikilala ko po sa inyo ang susunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Imelda Amy Marcos. See, puro drama. Kita ninyo, mga minamahal. Wala talagang ibang ginawa si Robin Padilla kundi magdrama. Oo, clown na talaga ang Senado. Hindi nyo ba nagigets yun? Sira na nga ang reputation ng ating Philippine Senate. Sisirain pa ng mga katulad ni Robin Padilla. Naku po, nakapasok pa si Bato at itong si Marcoleta. Ano na yung mangyayari? But we have Bam and we have Kiko Panghilinan. And I think yung dalawang yan deserve the spot, diba? Na manalo. I think. Kasi neutral din naman yung mga taong yan. So may pag-asa pa naman kahit papaanong inang bayan. Buti na lang yung mga Gen Z at yung mga millennial, 'di ba? Si Mima po ay Gen Z kasi pinanganak po tayo year 2002. By the way, sa June 20 na po yung birthday ni Mima. Yes. Pa-celebrate naman kayo diyan. Anyway, mga minamahal, 'di ba? Wala yung aasahan kay Robin. Dahil si Robin Padilla, talagang artista, hanggang doon lang yung kaya niya. Ang maging action star ng Senado. Comedy na nga eh.
ginawa pang action star, bida-bida pa, laging pa-highlights. Diba? So, ano aasahan nating quality of service? Wala. Kasi wala naman siyang alam. Diba? Tingnan ninyo, puro pasikat. Malayo pa yung eleksyon, pero nagpapasikat na. Ay, Diyos ko. Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik, mga minamahal, para sa ating panibagong video. Pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and hit also notification bell for more update. Ingat, mga kababayan.